Magbabalik bansa na ang Gilas Pilipinas matapos ang Olympic qualifying tournament sa Latvia. Tinalo man ng Brazil sa semis, proud pa rin ang koponan sa kanilang naging laro sa torneo. Magbabalita si Ian Suyu. Mula sa dalawang magagandang performances noong Huwebes, kumpiyansang sumalang sa court ang Gilas Pilipinas para sa semifinals ng FIBA Olympic qualifiers kontra Brazil noong Sabado. Mainit ang naging simula ng Pilipinas nang maka-back-to-back na tres si Dwight Ramos para makakuha ng 22-12 lead sa first quarter. Pagpasok ng second half, low scoring pa rin ng laban. Nalimitahan ng Gilas ang opensa ng Brazil kaya napanatili nila ang lamang sa halftime 33-27. Pero pagdating ng second half, nag-iba na ang ihip ng hangin. Lumamig ang shooting ng mga Pinoy. Samantalang tumindi ang opensa at depensa ng Brazil nang magpakawala ito ng 15-0 run sa unang 6 na minuto ng third quarter. Dahil sa nangyari, naagaw nila ang lamang pagkatapos ng third quarter 49-39. Pagdating ng fourth quarter, lalong tumindi ang opensa ng Brazil at lumamang pa ng 15 puntos. Sinubukang humabol ng Gilas pero hindi na nila napigilan ng Brazil. Sa huli, nakuha ng Brazil ang panalo, 71-60 para makapasok sa finals ng Olympic qualifiers. Nalimitahan ang main gunner ng Gilas na si Justin Brownlee sa 15 points at 8 rebounds. Malaking kawalan para sa Gilas si Kai Sotto na na-injure sa kanilang laban kontra Georgia. Dahil dyan, bigong makakuha ng ticket para sa Paris Olympics ang Gilas. You know, we don't want to make excuses, but losing Kai was big for us because it just took away our depth in the front line and forced Jumar Fajardo to have to overplay minutes. And I think we just kind of panicked a little bit. You know, we started doing a lot of one-on-one. We weren't moving the ball like we normally do. Ang Brazil naman, tinalo ang host team na Latvia kanina sa finals para makuha ang slot sa Paris Olympics. Kinapos man ng Gilas na makakwalify, maganda pa rin ang kanilang naging kampanya. Matatanda ang binasag ng Pilipinas ang 6 na dekadang drought kontra European teams matapos talunin ng world number 6 Latvia sa unang laro nila. We're going to hopefully keep these guys together over the next 3 to 4 years, trying to keep them together going into the next World Cup. It's kind of like a now we know moment. Now we know we can compete. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.